Kakasuhan ng mga survivor at pamilya ng mga nasawi ang shipping company ng lumubog na Roro Ferry sa Basilan. Hinala nila posibleng sinadya ang trahedya. Ang detalye sa agenda report ni George Cahiles. Mula sa Mindanao, muling nagkita-kita ang mga survivor ng lumubog na MV Tricia Kirsten 3 dito sa Maynila. Bit-bit ang kanilang panawagan para sa hustisya. Sa tala ng Philippine Coast Guard, bumaba sa 293 ang bilang ng nakaligtas mula sa naunang ulat na 316. 52 naman ang namatay at nasa 27 ang nawawala. Pero ayon sa survivor na si Attorney Aquino Sagili, may higit 50 pang nawawala na maaaring namatay na rin dahil sa trahedya. That number of fatalities could rise as high as 100. We both have the statistics as well as testimony of some of the survivors na sinasabi nung bumulusok yung barko, nakita niya halos daan yung naipit sa loob. Bukod sa nakatakdang pagdinig sa Kongreso sa February 12, naghahanda rin ang mga nakaligtas at pamilya ng mga namatay na magsampa ng kasong kriminal laban sa Allison Shipping Lines, ang may-ari ng MV Tricia Kirsten 3 dahil sa kapabayaan. Batay sa Articles of Incorporation ng kumpanya, pag-aari ito ng pamilya Tan, kabilang na ang asawa ni Zamboanga City Mayor Kaimer Olaso na si Mary Joy Tan Olaso. Mga kasong administratibo naman ang inihahanda nila laban sa mga tauhan ng Philippine Coast Guard at Maritime Industry Authority o Marina Region 9. If it can be proven that there is really lapses on the part of the shipping lines, of course, madadamay yung Philippine Coast Guard, bakit nila hinayaang lumayag, and madadamay din yung Marina local, bakit nila binigyan ng Certificate of Public Convenience and Certificate of Seaworthiness when in truth and in fact, the vessel was not really seaworthy. Para kay Sagili, maaari raw sinadya ang pangyayari. Bukod sa overloaded ang barko, luma na ito at maraming sira. Ano to? Insurance claim? Potentially? Yes. Oh, okay. May mga ganong angle tayo na tinitingnan. Well, Parang instead of retiring the ship, the vessel, lunurin na lang. Hindi lang daw ito ang unang beses na nasangkot ang mga barko ng Allison Shipping Line sa aksidente. Noong 2023, nasunog ang MV Lady Mary Joy 3 habang naglalayag patungong sulok. Mahigit 20 ang namatay sa insidente. Sinusubukan pa ng Billionaire News Channel na kunin ang panig ng Allison Shipping Lines. Nauna nang nagbigay ng cash assistance ang kumpanya sa mga biktima ng trahedya. Para sa agenda, George Cahiles, Billionaire News Channel. Mag-follow sa aming mga social media accounts at mag-subscribe sa aming YouTube channel para sa pinakahuli at eksklusibong mga balita.